Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. And for this video, may chismis na kumakalat. Isa daw, pag ng asawa, meron daw infidelity nangyari between this person. This person is actually the mayor of Bacolod na si Albi Benitez, and not related kasi siguro nakasama niya lang yung mga Viva Max girls. So, papakita ko lang sa inyo kasi post to ni Zian Gasa. So, pero yung issue natin ngayon is yung counter affidavit na sinubmit ni Albi Casino. Yung complaint affidavit na sinubmit sa piskalya tungkol dito kay Mayor Benitez. Okay, so papakita ko lang muna sa inyo yung pictures and then papakita ko sa inyo yung, ayan, ano ba nito? Ito yung sikat di ba? Nakalimutan ko na yung pangalan nito pero ito yung kasabayan ni ni AJ Rabal. Hindi. Siya half Korean. I forgot her name. Really. Ayan, so ito naman yung mga, ano ba to? Basta magaganda sila lahat. And then ito si Mayor, di ba? Yan, siguro nakasabay lang sa flight. Who knows, di ba? So, it's not an indication of anything other than a picture of a two-person. Ayan, di ba? Marami siyang ayan, sweet-sweet sila. Baka naman friends, di ba? So, ang issue ngayon kasi, may nag-file ng complaint kay Mayor Benitez, yung asawa niya dati. Ito, si Nikki Benitez, legal age, married, okay, alam na natin yan. I am the complainant in this instant case. I hereby accuse Albi Benitez, known as Alfredo Alberto Bantog Benitez. Si Mayor yan. Responded for brevity. Mahaba pa rin ng brevity. Ang kinaso sa kanya is yung RA 9262 or yung BAUC na paborito ni Rapi Tulfo. Yes. Ang daming ganyan di ba? So, ito yung factual antecedents. Ito na yung juicy part na tinatawag Now, before mamaya kasi may mga papakita si Zian Gasa dito. Ngayon, pagka ganito kasi etong complaint affidavit, isasubmit mo yan sa piskalya. Tapos titingnan ng piskalya yan, tapos yung taong kinasuhan mo, papadala nila ng notice na kinasuhan ka. Magkakaroon kayo nung investigation may investigation na mangyayari, tapos pa-attend din kayo sa dalawang hearing. Tapos yung sa dalawang hearing na yon, yung dalawang hearing na yon, siguro pag-aayusin pa kayo or kung ayaw nyo naman makapag-ayos, talagang ganun. Magsasubmit ka ng tinatawag na counter affidavit. So, hold that idea of counter affidavit. Okay, so, tuloy na natin yung story. The factual antecedent that support the foregoing charges is following. I was introduced to the respondent in 1992 by my friend and now former brother-in-law, Manny Kabili, at the Euphoria Disco in Makati City. Euphoria, Andrew yan sa Euphoria, ay nako, a few months later the respondent asked me out and that marked the beginning of our dating relationship. Di ba naalala nyo ngayon, bakit ko kino-cover to? Kino-cover ko kasi to kasi nung isang araw nag-cover tayo ng mga pilingerong red pillar dito. Yung mahilig magparinig. Actually, sisa daw yung inaano ko. Baka sabihin nyo, nagpaparinig. Hindi, sisa daw talaga yung i-quote ko dito. Yung i-highlight ko yung mga sinasabi niya and how it's ridiculous in the context of law. Diba? Kasi kailangan talaga kung lalaki ka or if you are, hindi lang lalaki, kung if you are in a dating relationship with a woman, you have to be more careful dun sa babae na yun. Tandaan nyo, ito kasing in a dating relationship na to, ang iba lang niyan sa mag-asawa is hindi kayo kasal pero you enjoy yung tinatawag nating married life. Kunyari kayo yung mutually exclusive dating and then of course you have carnal knowledge na tinatawag or nakikipagtalik ka doon sa doon sa partner mo na yon in a dating relationship yan. So, it's very important kasi na this is highlighted in VAUC cases kasi you have to establish na may relationship kayo between the complainant and the respondent. So, ang respondent dito si Mayor Benitez. Tuloy natin. Okay, so
There exists no doubt the occurrence of marital infidelity where, wow, ito na. Actually, ano na to parang excerpts na lang to, hindi ito yung buong complaint affidavit kasi 24.3 na to so meron pang mas nauna dyan. There exists no doubt the occurrence of a marital infidelity, whether once or having occurred several times. By the way guys, etong complaint affidavit na to, these are the allegations. Wala pang facts dito. These are all alleged, di ba? Parang yung sa case ko, 'di ba? Sa case ko kasi nung nag-submit kami nung nakita niyo yung makapal na nung December, 'di ba? May pinakita akong sa inyong makapal na complaint. Yun, that was our allegations, and the other camp has to respond through counter affidavit. So, fortunately nanalo tayo doon. Palakpakan natin yung mga sarili natin sa prosecutor level. Okay? Kasi ganun 'yun So, yung allegations mo, kung malakas yon or may merito yon, ayoko kasing gamitin word na malakas tsaka mahina, may merits na lang. Kung may merito yon, aakyat yon sa korte. So, ngayon, yung complaint ko dun sa isang YouTuber, nasa korte na. Palakpakan dahil dun. Under the law, the husband and wife are obliged to live together and observe mutual love and respect. Also, ibig sabihin, naging magkasal sila. Yung kanina kasi, in-explain lang na in-explain lang na meron silang dating relationship prior to getting married. Okay? Kumbaga yun yung simula ng kanilang pag-iibigan. Yun lang nauwi sa hindi kagaya-aya kasi nagdedemandahan nila. Infidelity and render mutual help and support. Engaging in an intimate act with an individual other than the one's lawful spouse, particularly done voluntary, so constitute a violation of both legal and moral obligation, inevitably victims harm if not irreparable damage upon emotional well-being and offended party. Yon. So, na-gets nyo yun? So, dito pa lang, meron, of course, meron kang legal obligation na mahalin mo yung asawa mo and moral obligation as well. Ayan, emotional well-being. Ito yung sinasabi ko sa inyong emotional abuse sa VAUSI. Kasama kasi yan, mga lods. Hindi lang physical yon, pati emotional. And kinwote pa rito, may jurisprudence tayo dyan. I'm not sure kung ano yun pero meron talaga. As a legal wife, I have every right to expect fidelity and devotion commensurate with the commitment she herself upheld. O yun, yung nangyari kay Maiko, di ba? Na-imagine nyo na kung gaano kalalim to. Ito na. Why I heard rumors responses in infidelity early on, I had no proof of such facts. It was only when I received the petition of declaration of nullity of marriage filed by the respondent after reading the admission of the respondent of having fathered 2 illegitimate children and his implied admission of his illicit relationship with Ivana Alawi. Ayan. Ngayon, babalik, isi-circle back ko dun sa sinasabi ng mga red pillar. Ganun talaga Pwede bang gawing rason yon nung lalaking nag-cheat? Ganun talaga Lalaki ako Meron akong, yan yung nature ko Yan yung nature ko, kaya ako naging infidel. So, sa tingin nyo, ganun yung magiging counter affidavit nung kabila. It's in the nature of men to fuck a lot of women. Of course not. That's ridiculous. That's why I'm trying to tell you guys na yung mga tinuturo ng mga red pillar na yun. Shoutouts kay Sadaw. Baka kasi sabihin mo, pinariringan kita. Pinariringgan talaga kita. Mali sila. Diba? Yan yung point doon. May realistic consequences. Lahat ng bagay dito sa mundo. Sabi niya, hindi, ayoko naman ng infidelity. Pero meron siyang sinabi, di ba? Napanood nyo naman siya kahapon. Hindi, ganun talaga. Ganun talaga, pare. Tapos sisitayin niya yung butas ng damit ko. Okay lang may butas yung damit. Basta wag lang yung argumento. Tapos magtatawag ng YouTubers. Corny. Nangyari na yan, tol. Kung gusto nyo akong imbitahin sa podcast nyo, bukas pa rin. Pero ano lang yun kumbaga sideways lang yun. Ayoko naman kasi yung parang ang mga YouTubers ako, nai-insert lang yung sarili ko tapos paparinggan ko. Gusto ko talaga, I make a point dun sa pag-insert ko. Di ba? It connects dun sa tinalakay natin kahapon. Di ba? I felt utterly betrayed by the respondent and was devastated beyond compare after finally discovering and confirming the truth in respondent's lies. Ayan na. So,
Eto kasi of course magsasubmit sila ng evidence dito. So hindi sila magsusulat diyan ng anything na hindi nila kayang patunayan sa korte kung sa piskalya. Kasi kung hindi totoo yan, chismis lang yan, yari, 'di ba? Hindi totoo yan. Aanuhin yan, magiging tawag dito, hindi yan tatanggapin ng piskalya, malamang matatalo si ma'am dyan, di ba? What if yun talaga yung ni Mayor? No? Of course, hindi yun yung magiging sagot niya. I felt utterly betrayed by the respondent and was devastated beyond compare after finally discovering and confirming the truth in respondent's line. Any information concerning infidelity between married people undeniably cause or the very likely the cause of mental and emotional anguish. So umaanggel sila dito of mental abuse, 'di ba? Alam niyo na 'yon. Lagi kong sinasabi sa inyo 'yon. Hindi porke hindi lang physical lang abuse, pati mental abuse meron din. To assert otherwise would be to permit one spouse to engage. Sayang, ayun ang karoktong niyan malamang sa alamang. Yun nga na pumayag siya doon sa illicit affair allegedly ni Mayor. Pero ako kasi, of course, innocent until proven guilty naman yan. And wala pa naman kasing hindi natin alam yung sagot ni Mayor dito. Kasi walay na po kayo ni Mr. nung 2003 pa lang. Bakit po si Ivana yung dinadawit nyo? 6 years old pa lang po si Ivana nung nag-iwalay kayo. Ang labo nyo, sa totoo lang, sinisira nyo yung pangalan at imahen ng tao. Pero yes, totoo naman na wala na sila nung 2003, but hindi naman yun yung point dito . Ang point dito kasi, between 2003 and 2025, meron bang na-feel na form of abuse si Mrs. Benitez or si Madam Benitez dun sa asawa niya? Yun yung point ng vowsy . It does not matter kung kayo ay kasal or hindi, as long as there is an established dating relationship between the two partners. Gets? Medyo komplikado siya . Pero ang point dito kasi, ang pino-point out kasi nung complaint as far as we are concerned, kasi 2 page lang yun . As far as the complaint is concerned, sinasabi doon na may infidelity daw na nangyari and involved daw doon allegedly si Ivana Alawi. Allegedly, of course. Hindi natin alam kung totoo talaga yon or hindi kasi we don't know the facts. Okay, wala tayong facts except doon sa partial 2 pages lang halos yun . Marami pa yun . Mayroon pang annexes yun na hindi natin nakita. Gets nyo? So, ang pinopoint ko dito mga Lods, I think it's best na intayin natin yung piskalya na mag-decide kung kung meron ba tong merito or wala. Actually, mahirap nang manalo sa piskalya ngayon kasi sa piskalya kasi hindi lang siya probable cause. Reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, kapag umakyat yung kaso mo, it's pretty good. Yun na lang yung sasabihin ko. Ayoko kasing sabihin kung malakas or mahina . Allergic ako doon. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, magla-live daw si Sian Gasa. Gusto kong sundan tong storya na to kasi involved si Ivana . Alam niyo naman, si Ivana yun. Gege, mga Lods.